BBF, hashtag blessed, beloved, and favored. Nandito naman po tayo sa isang gabi ng kwentuhan, kantahan at syempre ng tugtugan. Dito lang po yan, 98.3 FM Smile Radio. Binabati po natin lahat ng mga tagapakinig po natin ngayon. Yan, hello po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa nag-iisa nyong hashtag, ano man ang status nyo sa buhay. Nakikinig ngayon, stay tuned lang po kayo. Nandito na po ang isang oras niyong kakwentuhan. At syempre, dala-dala din po namin sa inyo ang syempre isang oras ng tugtugan. Sa hashtag BBF, lagi po naming sasabihin sa inyo na mahal po kayo ng ating Panginoong Jesus. Sa ating live streaming. Punta lang po kayo www.ustream.tv/channels/smile-radio-98-3-FM. Ayan, sa lahat ng gusto po kaming makita via live streaming, punta lang po kayo www.ustream.tv/channels/smile-radio-98-3-FM. Makibahagi sa ating kwentuhan ngayon, sa lahat ng inyong mga pabate at prayer request, pwede po kayong mag-text 0907-906-3452 para po sa Smart and 0906-907-1316 para naman po sa Globe. Ayan, again, 0907-906-3452 para sa Smart and 0906-907-1316 para naman po sa Globe. Ayan, binabati po namin lahat ng mga tagapakinig po namin ngayon. Diyan po sa Angeles, Pampanga, yung family po namin na nandyan, si Tita Sins, si Charmaine, and si Lola Helen. Yan, hello po sa inyo. Yan, binabati rin po natin yung mga kapatid po natin na nandyan sa Sacramento, California. Nakikita po nila tayo. Hello po. Hello po sa inyo. Singing freedom, oh my gaze. Now that I'm
88.3 FM, Smile Radio, ang hashtag BBF, hashtag blessed, beloved, and favorite. And here's our next song, No Other Name by Freddie Rodriguez. Yan. Praise the name above all names, the one who reigns forever, still the same. Praise the name, Jesus, name above all names, the one who reigns forever, still the same. We will praise the name. No other name that's higher, no other name that's stronger, no other name forever and ever. I will praise the name. No other name that can heal us, no other name that can free us, no other name so precious. Let's praise the name. Ayan, di po natin makakalimutang batiin ang Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy and Sister Cora Yap, dealer of Salad Master, the whole congregation of the Rock Christian Fellowship, headed by Pastor Velmer and Sister Connie Masuecos, mission team of TRCF, headed by Brother Boboy Yap, music team of TRCF, headed by Brother Rick and Sister Larry Manguera, with Brother Leo and Sister Marisa Swan, Ezra Cortez, Nora and Benny Tabingo, Tony Nucal, EJ and Frances, Jose Evangelista, Janet and Calvin Allen, Nucal family of Sacramento and Texas, Magpantay family sa Munting Batangas, Consehal Richard, Alice, Jeff and Jam, Jimmy, Queen, Adrian, Kim, JJ, Zed, Casey and Kathy, Grace, Steel, Jack, Nika, Micah, Gio, Nante and Abel Magpantay in Abu Dhabi, Victor, Malu, Chuck, Bong, Maye and Arjo, Evangelista and Alzate family also in Munting Batangas, Melchris and Darwin Almario, Iya and Yana Valencia, Ate Annie Abelia and all CHO staff, Sister Linda and Brother Boyet, Nucal family of Texas. Yan, hello po sa inyong lahat. Yan, greetings po yan from Nanay Sol and Tatay Edmond Evangelista. Come on, everyone in this place, sing these words, say, all creation worships and adores. We will proclaim, yeah, your word to receive. We will lift our voice and sing forever, yeah. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Muli, nagsama-sama po muli tayo upang tayo po sama-samang makinig ng kanyang buhay na salita. Sa gabi po na ito, bago po tayo makapakinig ng kanyang salita, alam po namin na magdadala po ito sa atin ng tagumpay, magdadala ng pag-asa, at magbibigay po siya ng kapangyarihan sa buhay natin. Bago po yun ay tayo po'y manalangin sa mandali. Ilapit natin sa ating Panginoong Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan, lahat ng ating mga hinaing, lahat ng ating mga sakit at karamdaman. Ipagkatiwala natin sa Panginoon sa gabi ito. Tayo po'y manalangin, aming Diyos at aming Ama. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa gabi na ito sa iyong mga kamangha-manghang mga gawa sa buhay ng bawat sapo sa amin. Sa gabi po na ito, amin pong inilalapit sa iyo lahat po ng aming mga tagapakinig, lalo na po yung po mga pinapahirapan ng mga sakit at karamdaman. Panginoong Diyos, pagalingin mo po sila. Ang mga nabibigat ang luba dahil sa mga suliranin sa problema, bigyan mo po sila ng kagaanan ng kalooban. And we pray, Lord, and declare, Lord, peace, shalom sa kanila po mga puso sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat naniniwala kami na hindi po babalik ng walang kabuluhan ng iyong po mga salita. Hayaan niyo po ng aming mga puso ay maging matabang lupa sa pagkikinig ng iyong po mga salita. Sapagkat sa pagkikinig ng iyong mga salita, doon po nanggagaling ang pananampalataya. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po kaming lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito ang aming panalangin. Amen.
Amen. So, magandang gabi po sa lahat po ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po yung mga naka-live streaming ngayon at naka-tune in sa kanilang mga radio sa 98.3 FM at ganun din po sa mga makikinig nito mamayang gabi or bukas or sa lalong-lalo na po yung nakikinig every Saturday night dyan po sa Sacramento, California. Yan. Hello po sa inyong lahat. At binabati ko rin pala yung aking napakapoging anak, si Genrev Luciano dyan sa Arizona, USA. Yan, miss ka na namin. Yan, praise God. So, ngayong gabi, ang ating pag-uusapan, Pastor, ay ang gusto kong gawing title is Speak Words That Build You Up. Speak Words That Build You Up. Kasi madalas, marami tayong mga nasasabi araw-araw. Actually, we're using our words every day. Sabi nga, Pastor, di ba? Pagka mga babae, meron yung mga 10,000 words na kailangang i-release every day. Ang mga lalaki naman, mga 2,500 words na kailangan i-release every day. So, marami tayong nasasabi. And sometimes, if not most of all the words that we are speaking every day, ay mga negatibo. Yeah. Na minsan, hindi natin napapansin na yung mga sinasabi natin, hindi siya nagkakaroon ng magandang resulta. Una, sa atin mismo, tayo kasing nagsasalita, tayo yung unang nakakarinig ng ating mga sinasabi. So, nagkakaroon ito ng hindi magandang epekto sa ating buhay kung ito yung negatibo, at kung ito naman ay maganda, nagkakaroon ito ng magandang resulta sa ating buhay. May epekto yung ating sinasabi sa araw-araw, at hindi lamang sa ating mga buhay, kundi doon sa mga taong nakikinig sa atin. Okay? So, importante, we speak well every day. Yes. We speak blessings every day. Kasi, minsan, akala natin, yung mga sinasabi natin, pangkaraniwan, pero ang hindi natin namamalayan, nagpo-pronounce na tayo ng sumpa sa buhay natin or sa buhay ng ibang tao. Di ba, Pastor? Yeah. Ito yung madalas na hindi natin nababantayan. Sabi nga ng Bible, yung ating salita o yung ating bahagi ng ating dila, kumbaga ay isang napakaliit na bahagi ng ating katawan, pero kapag nagsalita siya, talagang makamandag siya. So, kumbaga, lagi nating tatandaan na sa tuwi-tuwi na huwag nating kaligtaan palagi na ang mga sasabihin natin ay talagang makakapag-build up ng puso, makapagpapatatag o makapagbibigay sa atin ng buhay o kalakasan sa lahat ng lahat ng makikinig sa atin. Kagaya nga ng yung binanggit mo rin na yung ating dila ay maliit lang pero malaking nagagawa. Di ba doon din sa that same book sa James, sa Book of James ay binanggit din doon na ang dila natin parang rudder, na yung timon ng barko na pwede ka nitong ibangga sa iceberg. Kapag hindi mo hinandle ng tama yung rudder ng isang barko, pero pwede ka rin naman ito nadalhin sa iyong destination, kung saan yung gusto mo talagang maging end result makita mo sa kabilang pangpang. Yun. So, ang dami talagang pwedeng gawin kapag may mga sinasabi tayo sa araw-araw. Amen. Kumbaga ba, mabuti man o masama, ay nagsisimula lahat talaga sa ating pananalita. Amen. Oo. Bago tayo magpatuloy, gusto kong basahin yung Mark chapter 11. Mark chapter 11, beginning in verse 11 to 14, at saka 20 to 24. Yan. Gusto kong basahin sa New King James version. Okay. Mark chapter 11 verses 11 to 14 muna po. And Jesus went into Jerusalem and into the temple. So when he had looked around at all things, as the hour was already late, he went out to Bethany with the 12. Now the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry.
And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. In response, Jesus said to it, "Let no one eat fruit from you ever again." And his disciples heard it. Verse 20, "Now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering to him, 'Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away.' So Jesus answered and said to them, 'Have faith in God.'" Verse 23, "For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, 'Be removed and be cast into the sea,' and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says." Verse 24, "Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them." Yung kwento po na ating binasa, ito'y tungkol sa pagsumpa ng ating Panginoong Jesus sa puno ng Fig tree. ano na sa Tagalog? Igos. Yun. Na igos. Sa puno ng igos. Ayan. Ang puno ng igos, nakita niya, walang bunga. Hindi naman niya sinabing, "Isinusumpa kita, fig tree." Hindi niya sinabing gano'n, "I cursed you, fig tree." Hindi niya sinabing gano'n. Ang sinabi niya actually is, "Let no one eat fruit from you ever again." So sabi niya, walang sino man ang makakakain ng bunga mo. Okay? Magpakailanman. So, ang ibig sabihin ng Panginoon noon, hindi ka na mamumunga kahit kailan. Okay, so ibig sabihin, dahil hindi na siya mamumunga, wala na siyang silbi, mamamatay na siya. Okay, pero pansinin mo, pastor, sa verse 20, sabi doon, in the morning. So ibig sabihin, on the second day. Halimbawa, kahapon, kinurse ng Lord yung fig tree, pero the next day, in the next morning, nakita ng mga disciples, especially Peter, sabi niya, naalala niya na kinurse ng Panginoong Jesus yung puno ng igos. At sabi niya, "Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away." So, kung mapapansin mo, pastor, sa nung time na kinurse ng Panginoon o sinumpa or nagsalita siya ng hindi maganda tungkol sa hindi maganda kundi pinutol niya ang pamumunga pa ng fig tree nung sinabi niya, "Let no one eat fruit from you ever again." Sinabi niya yun on the first day, pero on the second day pa lang nakita yung manifestation. Pero ang totoo, the moment sinabi ng Panginoong Jesus yung katagang yon ay nag-umpisa na magkaroon ito ng epekto sa kanyang ugat. And then the next day pa lang nakita kasi from the root, sabi sa verse verse 20, sabi ganon, "Now in the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots." So from the roots, nagkakaroon na siya ng panunuyo hanggang sa nakita na sa leaves nito, hanggang sa namatay na yung puno. So anong revelation makukuha natin dito? Na meron tayong sinasabi, the moment you are telling all those things, parang wala kang makitang effect. Diba? Wala kang makitang effect. Pero dumarating yung time na doon mo makikita kung ano yung naging resulta ng mga sinabi mo. So, may time na minsan nakikita mo na yung medyo may mga obvious result na ng mga sinabi mo, yung moment din na yon. Pero
Pero minsan medyo natatagalan bago mo makita yung pangyayari. Kaya minsan halimbawa, merong ang karamdaman pagkatapos sinabi mo, I am healed by the stripes of Jesus. Sinabi ng iyong salita, nag-pronounce ka dahil sabi nga sa Proverbs 18:21, life and death are in the power of our tongue. So meaning yung ating bibig pwedeng magsalita ng buhay, pwede rin magsalita ng kamatayan. Kapag nag-pronounce ka ng blessing, kapag nagsalita ka ng blessing o mabubuting bagay, ang magiging resulta, you will have life. But if you pronounce negative things or hindi magandang mga bagay or curse, death ang magiging resulta. Death, kasama na doon yung worry, karamdaman, kahirapan, all negative situation. Yun ang pwede mangyari sa'yo. So, minsan, halimbawa, may sakit ka, tapos sinabi mo, I am healed by the stripes of Jesus, pero hindi mo pa nakikita, ang hindi mo namamalayan, ang hindi mo alam, the moment you speak healing, the moment you speak healing and you believe that healing will come, doon pa lang sa root, nag-uumpisa ng kumilos, yung sinabi mo, yung power ng sinabi mong word, yung power ng salita ng Diyos na in-apply mo sa situation mo, nag-uumpisa na yung kumilos sa ugat. And then later, makikita mo yung manifestation sa iyong kalusugan. Ngayon, sa negative side naman, minsan meron kang mga sinabi, pero parang wala kang nakita, parang minsan nga, yung sinabi mong negatibong salita, parang hindi mo naman namalayan, di ba, Pastor? Parang hindi mo naman namalayan, minsan nakagawian na lang nating sabihin, di ba? Kagaya na lang ng minsan may mga nanay sinasabi, naku, yung anak ko na yan, talagang sakit ng ulo ko, problema ko talaga yan, sinasabi niya. Pero biglang sasabihin niya na, hindi ko nga maintindihan kasi ayos naman yung pagpapalaki ko sa kanya at saka ang dami-dami ko ng panalangin, talagang dinideclare ko nga na magiging mabait yan, pero biglang isusunod niya yung pero hanggang ngayon problema ko pa rin siya, sakit ng ulo ko pa rin. Ang hindi natin namamalayan, mga nanay, ay nakakapagsalita tayo ng sumpa sa ating mga anak na maaring hindi sa right at that very moment makita mo kaagad. Kaya minsan ang dali-dali nating nasasabi yung mga salita kasi hindi natin agad nakikita yung impact after sinabi natin yung mga salita. Ang hindi mo alam, sa mga susunod na panahon, hindi mo namamalayan, nagmamanifest yung mga sinabi mo, nangyayari, nakikita mo. And then magtataka ka, bakit? Ang hindi mo namalayan, may mga sinabi ka na parang ordinaryo mong sinasabi everyday. Minsan naman, meron tayong mga sinasabi na mga negatibo, minsan hindi natin namamalayan na nakakasakit tayo. Tapos yung kausap natin, minsan di lang nagre-react, hindi nagsasalita, pero hindi natin alam, nasasaktan sila doon sa ating sinabi. At hindi ito agad-agad nagkakaroon ng resulta, pero yung nakarinig ng sinabi mo, pwedeng na-stress, pagkatapos nagkaroon ng sakit, o kaya na problema siya, meron siyang mga sleepless nights, lalo na kung yung mga nakarinig ng hindi magandang salita from you or nakakasakit na mga salita sa iyo, hindi pa marunong magpatawad. Dinadala niya to ng mahabang panahon. And before you know it, sobrang nagkaroon ng hindi magandang epekto ito sa kanyang buhay, sa sistema, sa araw-araw, 'di ba? Minsan sa kanyang career may effect, minsan sa personal niyang buhay may effect yung mga sinabi mo. Minsan hindi mo namamalayan na parang nung sinasabi mo 'yon, parang wala ka namang ibig sabihin. Minsan wala kang ibig sabihin pero nakasakit ka pala. Kaya ang paalala po ng mensahe natin ngayong gabi is mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi. Kagaya nga po ng title natin ngayong gabi, Speak Words That Build You Up. Yung piliin natin yung mga salita na magbibigay ng encouragement, magbo-boost ng moral, mag-uplift ng spirit. Minsan kasi, minsan naman po, ito naman, kapag ikaw naman ang nakarinig ng mga salitang negatibo from other people, wag mong masyadong damdamin. Kasi kapag negative yung sinabi or hindi maganda or sabihin na nating nasaktan ka sa sinabi, sometimes people
some people na nakakapagsalita ng hindi maganda are those words are coming from hurting hearts. So, inunawain natin sila na yung mga taong nakakapagsalita ng mga negative is hindi meron silang or merong pain na naramdaman o may stress sila at that very moment. So, there are times ang mga sinasabi nila ay hindi rin, yung medyo hindi rin naingatan, hindi naingatan ng mga salita. So, wag nating agad-agad dinaramdam yung mga ganong sitwasyon, mga ganong salita kasi unawain natin, baka meron silang something sa kanilang mga kalooban na kaya nila yon nasasabi. Minsan, hindi naman yun nakikita. Hindi naman mo yun narinig kasi nasa loob lang yun. So, sa ating buhay, we speak words that build us up and build other people up. And if you can hear words that cannot build you up or words that usually put you down, ignore mo na lang. Unawain mo na lang yung nagsasalita para palagi tayong mayroong magandang araw, may magandang buhay sa araw-araw, masaya, payapa, may kagalakan, o kaya minsan hindi mo alam kasi yung mga sitwasyon sa araw-araw. Pero akin pong suggestion sa mga ina, minsan dala tayo ng mga stress natin o mga karanasan natin sa buhay, kaya medyo ang dami-dami nating pain na pagka nagkamali yung anak mo, natatakot ka na baka maulit yung mga sitwasyon. Kaya agad-agad nakakagalit ka kaagad. So, pagka po nasa ganun tayong sitwasyon, mag-ingat po tayo. Let us be careful dun sa mga words na lumalabas sa ating bibig. Ngayon, kung sakaling nabitawan nyo na po yung mga salitang yon, hindi naman po kabawasan sa isang magulang ang magpakumbaba at lumapit sa ating mga anak para mag-sorry. Hindi naman po kabawasan yon sa isang magulang na para bang magulang ako, anak ka lang, kahit hindi ako dapat bababa sa'yo. Hindi naman po sobrang ibinababa mo yung iyong pagkatao sa ganung sitwasyon. Sabi ko nga doon, meron akong isang kausap, sabi ko, it's not how big your mistake is, but how courageous you are to admit your mistake. So, importante yung, alam mo rin naman, pagka namali ka, meron kang nasabi, agapan na natin para hindi lumaki yung stress niya or yung pain niya sa kanyang puso. Ingatan na natin. Agapan na natin agad. Agapan na natin lahat. Ngayon, may mga pagkakataon lang na hindi natin nalalaman. Ibig sabihin, minsan lumipas na yung mga taon. Doon mo palang malalaman na meron ka pala nasabi na nasaktan, hindi pa rin palagay ko mahuhuli ang lahat. Ngayon, kung siya'y magpatawad o hindi, doon sa paghingi mo ng tawad, at least, humingi ka ng tawad, gumawa ka pa rin ng paraan. The moment na nalaman mo na meron ka palang nasaktan. Okay, so, sabi nga sa Matthew is, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So, lumalabas sa ating mga bibig kung anong laman ng ating puso. So, importante din, ano yung pinapasok natin sa ating inner ear na siyang nagiging laman ng ating puso. Kasi yun din yung lalabas sa ating bibig. So, to speak words that build us up, importante, may mga baon-baon tayo na mga scriptures, na mga nabasa natin, na mga promises ng Lord. Sabi nga ng isa kong friend, sabi niya, nung araw kasi, hindi pa ako okay, pero ngayon nakakabasa na ako ng mga scriptures, kaya nagiging mabuti na siya. Magiging mabuti na siya. Nakatulong din kasi sa ating pagsasalita yung kung ano yung mga naipasok natin sa ating inner ear, narinig natin ng mga revelations, narinig natin ng mga word, at saka yung narinig natin sa mga tao sa ating paligid. Kaya nga, di ba, Pastor, ang atin ding laging paalala, be careful kung sino yung mga kasama mo sa araw-araw o yung naririnig mong sinasabi ng mga tao sa araw-araw. Kasi yun yung pumapasok sa inner ear mo, and then later, napupunta na yun sa puso mo. At yun na rin ang nagiging bukang bibig mo. Kaya yun na rin ang nangyayari sa buhay mo. Kaya, be careful din kung sino yung mga naririnig mo sa araw-araw. Choose to listen dun sa mga
good report. Good report is coming from mabuting balita, 'di ba, Pastor? So, Pastor? Oh, tsaka siguro piliin din natin, Pastora, yung ating mga kinakasama everyday, sapagkat sabi nga nila, kung sino yung palagi mo kasama, yun ay, kumbaga, ipinapahayag o pinapakita nito kung sino ka din. So, kung yung mga lagi mo kasama, yung mga nagmumura, nagka-curse, so, no wonder kung bakit isang araw ay maging ganun ka na rin. So, mahalaga na binabantayan po natin. Alam niyo po, alam po ng mga tao sa Bible yan, at maging ang Panginoong Yesus, alam niya yan. Na talaga pong napaka-makapangyarihan ng ating mga salita. Kaya nga ho, mas maganda na yung mga salita natin, gamitin natin sa magandang bagay. Diba? Alam naman natin yung Bible. Sabi ng Bible, kung naniniwala ka, at kung may pananampalataya ka, ay sabihin mo kung ano ang yung pinapaniwalaan. Yun naman ay nasa positive side, na gamitin natin ang ating mga salita sa positibong paggamit. Yun ho bang salita ng buhay, salita po ng pananampalataya, kung halimbawang naniniwala ka na kaya kang pagalingin ng Panginoon, yun ang magandang sabihin. Kung naniniwala ka na kahit na parang hirap ng sitwasyon mo, parang imposible makalabas ka sa iyong kinilalagyan, ay magandang yun ang salitain mo. Salitain mo na nasa iyong sitwasyon ay samahan ka o tulungan ka ng Panginoon. Kaya po, alam po ng Bible yan. Kasi yung mga tao sa Bible, di ba, meron natatandaman, Pastor Ali, meron tayong kinuwento nung mga nakaraang panahon na sino ba yun? Si Balaam. Di ba si Balaam talagang kumbaga pinatawag siya ni Balak para i-curse ang bansang Israel. Kumbaga dahil kinikilala ni Balak na itong si Balaam ay nung panahon na ito bilang mga propeta ng Diyos, naniniwala sila na may kapangyarihan silang mag-bless at may kapangyarihan silang mag-curse. Alam nila yon. So, kumbaga, inutusan ni Balak ito si Balaam dahil natatakot siya sa mga Israelita, inutusan niya itong si Balaam na i-curse ang Israel. Pero maganda, sabi nga ni Balaam, hindi ko pwedeng i-curse ang mga taong pinagpala ng Diyos. So sa halip na curse, sumpa, ang lumalabas sa bibig niya ay naging blessing na baliktad. So sa buhay po natin mga bakit po namin ito sinasabi sa inyo? Kasi talaga pong ito meron talagang malaking impact. Maaaring sabi nga ni Pastor Aling kanina, katulad ng puno ng igos, hindi naman siya on the spot namatay. Kinabukasan pa. So maaaring sa ngayon, hindi nyo nakikita yung mga sinasabi nyo sa inyong mga anak na mahina sila, bobo sila, wala silang future. Alam nyo, dami na ho namin nakita ganyan. Na dahil sa kakasalita ng magulang sa kanilang mga anak, ay alam nyo, inaani na po nila yung bunga ng kanilang mga sinabi. So, pagdating ng panahon, makikita mo talaga, wag ka nang magtaka. Wag na ho kayo magtaka kung pagdating ng panahon, sa kakasalita nyo sa inyong mga anak na negative, makita nyo ang inyong mga anak sa hindi magandang sitwasyon o sa hindi magandang kalagayan po nila. Nakakatakot po yon, mga magulang at mga minamahal naming mga kaibigan. Sapagkat kung tutuusin naman ay sa kabilang banda, pwede naman nating palitan yun, na sa halip na magsalita tayo ng sumpa, panunumpa o yung mga negatibong salita patungkol sa ating mga anak, pamilya at sa mga taong nakapaligid sa atin, abay napakaganda po siguro kung ang salitaan po natin ay ang salita ng buhay na makapagpapa-build up. Ngayon, kung hindi rin lang din po makakatulong at makakabuti, makakapagpaangat ng spirito o makapagpapaangat ng pagkatao natin ang ating mga sasabihin, makakadapa, makakahina, makakapagbigay ng takot sa isang tao, abay wag na ho nating sabihin. Kasi correct, hindi ho yan makakatulong. Oo. Dagdag ko lang. Minsan, di ba, halimbawa, may nabalitaan tayo, may lumapit sa atin, may sakit o karamdaman. At ang purpose niya talaga ay magpa-pray
o palakasin natin ang kanyang kalooban. Pero kapag sinabi mo sa kanya, may sakit na nga. Siyempre, ang isang tao may sakit, natatakot yan. Mahina, medyo hindi siya nasa magandang kondisyon. Pero pag sinabi natin sa kanya, alam mo, mag-ingat ka, ganyan-ganyan yung kilala ko. So, pagkalipas ng mga ilang araw, namatay. So, ano yun? So, yun ay curse. So, yun ay pagsasalita ng hindi maganda. So, mga minamahal ko mga kapatid, bantayan natin ang ating mga salita. Kasi, piliin po natin na sa bawat araw ng ating buhay, dito sa mundong ito, magsalita tayong salita. Ngayon, huwag po nating sayangin, huwag po nating pigilan. Kapag ang sasabihin naman po natin ay maganda, makakapag-build up ng pananampalataya, makakabuti, makakatulong, makakapag-boost ng moral, makakapagbigay ng kalakasan ng kalooban, talagang yung espiritu mo ay aangat, huwag mo naman pigilan. Kasi pagdating naman ng panahon, pagdating ng mga ilang panahon, makikita mo, yung magandang sinabi mo sa isang tao, makikita mo rin ang bunga na ang taong yun ay tatatag, magiging malakas, at magiging marunong siya sa kanyang buhay. At isa na doon ay naniniwala ako dahil sa kakapagbigay mo sa kanya ng mga magandang salita, kakadeklara mo, sa kakapronounce mo ng blessing sa kanya, no wonder kung bakit ang taong yun ay magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Pastor, meron kang binanggit na kung hindi rin lang maganda yung sasabihin mo, wag mo nang sabihin. Lalo na kung halimbawa lang, meron ka nasabi, pero para sa'yo, sinabi mo yun out of concern. Pero ang dating pala ay na-offend siya. Tapos, hindi mo nalaman na na-offend pala dahil hindi naman yun ang motibo mo. So, dumating ang time na nalaman mo na na-offend pala siya. Ngayon, hindi mo matansya kung saan siyang area na o-offend o gaano ba siya ka-sensitive sa mga naririnig niya. So, better, ingatan mo na lang yung pagsasalita mo or huwag ka nang magsalita at all. Para na lang safe, 'di ba? Para safe kasi minsan may mga nakikinig sa atin na hindi mo rin alam hindi mo tansya yung kanilang paano sila tumanggap ng mga sinasabi or gaano ka ba nila kakilala, kung yung sinasabi mo ba ay gusto mo ba siyang ibagsak or gusto mo lang siyang i-encourage sa isang bagay na yun, hindi mo kasi alam paano sila tumatanggap. So, importante, maingat tayo talaga sa ating pagsasalita. Sa akin, lesson na malaki talaga yan. Lesson na malaki sa akin yan na mag-ingat sa mga pagsasalita. At saka isa pa, Pastor, marami rin kasing pagkakataong nakakarinig din ako ng hindi maganda na kahit pa paano sumasama yung kalooban mo na para bang ang ganda-ganda ng araw mo, pagkatapos may narinig kang gano'n, parang biglang nagiging gloomy yung atmosphere. I remember yung senior ni Sister Linda Nucal, video ni Andrew Womack. Although maiksi lang yung video, hindi man eksakto yung kung ano yung narinig ko, yung i-share ko po sa inyo. Pero I got one thought na merong dalawang taong pagsasabihan ka or dalawang klase ng tao na makakarinig ka. It's yung turtles, ang ginamit niyang illustration is, parang metaphor is turtles and giraffes. So, may mga turtles sa buhay natin. Ito yung mga nagsasalita ng mga bagay na nakakapagpabagal sa pag-usad mo, sa growth mo spiritually. Ito yung mga nadi-discourage ka, ito yung mga bagay na nasasaktan ka, ito yung mga salita na nai-stress ka. So, nagkakaroon ka ng worry, nagkakaroon ka ng fear. Hindi, in other words, nagiging hindi magandang epekto sa'yo. Ngayon, yung mga giraffes naman, ito yung nagbi-build sa'yo, ito yung nag-i-encourage sa'yo, ito yung pag narinig mo yung mga salita nila, kahit nag-gloomy yung iyong araw, parang biglang nagkakaroon ng sunshine. Parang biglang nagkakaroon ng encouragement, parang nabu-boost yung moral mo, parang nagkakaroon ng push sa'yo na, or drive na magpatuloy sa buhay, na gawin pa ito, lalo silang nai-inspire. So may mga giraffes na nagsasalita sa'yo, meron ding mga
turtles. So, sabi nga nung kaya ako, ang nakuha kong revelation doon is, ang giraffes matangkad mataas ang vision nito. Bakit ba tumataas yung vision mo? Bakit ba mas mataas yung level ng iyong pananaw? Kasi, marami kang revelation from hearing the Word, from reading the Word, from studying the Word of God. Marami kang nakukuhang revelation, kaya mataas yung iyong vision. Pero pagka parang turtles, mababa yung vision, mababa yung pananaw, nakikita mo lang yung mga dinadaan mo, yung mga mababang antas ng buhay mo, yun lang nakikita mo. Kasi ito daw yung mga taong mabagal, kasi wala silang masyadong pinagkakaabalahan, kasi hindi sila magkaroon ng panahong magbasa ng Bible, makinig ng salita, or matuto sa Biblia. So ito yung mga, sabihin na natin, ito yung mga masasaktan ka sa mga sinabi nila. Ngayon, ang nakuha kong lesson from that video is, don't be a turtle sa buhay ng ibang tao. Be a giraffe. Yung speak words na magbi-build up, magle-lift up ng spirit ng mga nakikinig sa'yo. Huwag kang maging turtles na pababagalin mo yung growth nila spiritually, na pababagalin mo yung buhay nila, parang pahihintuin mo yung buhay nila, mawawalan sila ng sigla na magpatuloy sa buhay. Huwag kang maging turtle. Ngayon, if there are turtles sa buhay mo, just don't mind them. Kung hayaan mo lang, huwag itong magpabagal sa'yo. Mag-focus ka dun sa sinasabi ng mga giraffes, and be encouraged by their words. Be encouraged by their words. Yan. Gusto kong basahin yung Matthew 21:21, Pastor. Matthew 21:21. Ano sinasabi sa Matthew 21:21? So Jesus answered and said to them, assuredly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, be removed and be cast into the sea, it will be done. Verse 22, and whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Yung verse 21, sinasabi yung mga pangit sa buhay mo, yung mga hindi sabi nating sakit, karamdaman, kahirapan, o problema, magsalita ka, and then it will stop. It will stop. Parang yung fig tree, hindi ka na mamumunga. Wala nang ibang kakain sa'yo. Nasa Matthew 21 verse 19, sabi doon, let no fruit grow on you ever again. So, i-stop mo na yun. Kapag hindi magagandang pangyayari sa buhay mo, speak para mag-stop yung lahat ng yon. Ngayon, yung sa verse 22 naman, kung ano naman yung mga magagandang bagay na gusto mong makita, sabi doon, whatever things you ask in prayer, ipag-pray mo. When you pray is, ang very, very effective na prayer is yung naniniwala ka na tatanggapin mo. Yun. Kasi sabi ko nga, lagi yung sinasabi po dito sa program, kung sa tingin mo, hindi ka naniniwala na baka ibigay, baka hindi, wag mo nang ipag-pray, hindi ka naman pala naniniwala. So when you pray in such a way that you already believe that you will receive it. So sabi nga ng verse 22 ng Matthew 21, and whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Kapag naniwala ka, makikita mo. So, Amen. mga kapatid, sa lahat po ng nakikinig, mga kaibigan, mga magulang, speak words that build you up. Minsan hindi natin yun napapansin. So, minsan din, unknowingly, marami ka ding nasasabi na nakaka-encourage. So, minsan di mo na mamalaya na, wow, sasabihin nung kausap mo, gumaan pakiramdam ko nung nakausap kita. So, minsan di rin natin namamalaya yun. Parang, out of the blue, lumalabas to sa ating mga bibig. Bakit? Kasi marami kang nakadeposito sa iyong dibdib. Pero, there are times din naman na nasasaktan ka o nag-aalala ka, kaya meron ka ding nasasabing hindi maganda. So, mag-ingat po tayo sa mga ganong sitwasyon. Sikapin natin na ang mga sinasabi natin sa araw-araw ay nag-i-encourage ng mga nakakarinig or nagpapabago, nagpapaganda ng buhay natin. Kasi tayo nga po yung unang nakakapakinig. Ngayon, kung may mga panahon naman na may nasabi kang hindi okay, be humble enough to admit it and bumawi ka.
magsalita ka naman ngayon ng magaganda, ng makaka-encourage. Ngayon, medyo ingat-ingat din kasi meron nga mga nakikinig na hindi mo talaga matansya kung alin saan ba sila ma-offend at saan sila hindi, saan ba sila ma-encourage. So pagka ganun, hindi mo alam, huwag ka na magsalita. Huwag ka na lang magsalita. Pag-pray mo na lang siya. Pag-pray mo na lang siya. Ang Diyos po ay mapagbiyaya. Amen. Punong-puno po siya ng habag, Yes. biyaya at pagmamahal sa atin. Kunin po natin lahat yun sa Kanya. Yes. Kasi pag yung pagmamahal na yan nakuha natin sa Kanya, ang daling magbigay din ng pagmamahal. Amen. At hindi rin tayo agad-agad nagsasalita na di maganda. Kasi kapag ang iyong puso ay ang nag-ahari ay ang pagmamahal ni Kristo, paano tayo makakapagsalita ng di maganda, di ba? Yes. Kaya ipanalangin po natin na pagharian tayo ng pagmamahal ng Panginoong Kristo. Sapat siya. Hindi siya nagtatangi ng tao at siya'y willing magbigay nito. Sabi nga niya sa Bible, hindi niya kailanman itataboy ang sino mang mga taong lumalapit sa Kanya. Kung kailangan mo ng biyaya, kung kailangan mo ng pagmamahal, pagpapatawad, kasi kaya may mga tao talaga, pastora, na may hampas sa mga salita. Maaring, sabi mo, hindi natin May sila mga pwede pain husgahan. sila. May mga pinagdaanan yan. Yes, may mga pinagdaanan. May mga hampas, may mga latigo, kumbaga mga salita. So, marami silang pinagdaanan sa buhay. Marami na silang narinig pa before Oo. na sobrang in pain na sila na kahit yung narinig nila sa'yo ay simple, parang sobra ding nakasakit na dahil ang dami ng previous pains Oo. pa. Kaya talagay natin tandaan, kapag ang puso natin ay pinagharian ng Kanyang mga salita, tinitiyak ko po sa inyo na kung ano man yung laman ng puso natin ay yun din po ang lalabas sa mga bibig natin. At kung maraming nakadeposito na salita ng Diyos sa ating mga puso, kahit na may mga panahong may nasasabi kang hindi maganda, napakabilis mo namang mag-rebound ba ang tawag doon, Pastor? Parang ang bilis mo namang bumawi. Ang bilis mo namang pangit na ang sitwasyon. magsalita ng maganda Pangit ulit. na ang nangyayari sa paligid mo, may kumbaga, pwede ka na magsalita ng hindi maganda dahil pangit na nga. Pero Nakakapagsalita ka pa rin ng okay. Ang pagpapala ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang Kanyang biyaya, ang mayamang biyaya niya, ang naghari sa buhay natin, kaya mong baliktarin pa rin lahat yun. Nagiging positibo pa rin ang pagtanggap mo sa lahat ng mga bagay na yun. Siguro, Pastor, i-suggest natin sa lahat ng nakikinig at or nanonood ngayon or yung manonood later, we suggest, umaga pa lang, mag-umpisa ka ng magsalita ng maganda. Ibig sabihin, mag-declare ka na, mag-pronounce ka na what you want to happen for the whole day. Pero kung meron ka mang marinig na hindi maganda along the way, madala ka man ng konti, medyo makakabawi-bawi ka pa rin. Kasi meron kang pinronounce, meron kang sinabi at the beginning of the day. So, hindi naman tayo, sabi nga, Pastor, kahit naman tayo nagbabasa ng Bible, nakakapakinig tayo ng mga salita, marami tayong naririnig na revelation from the Holy Spirit, hindi naman tayo libre din sa mga sitwasyon na nakakapagsalita ka ng nakakasakit, di mo alam, o minsan alam mo, or nakakarinig ka na hindi mo rin maalis na nasaktan ka, di ba? Hindi ka pa rin libre sa ganon. Pero iba pa rin yung meron kang mga nakadeposito sa puso mo kasi may armas ka, ang dali mong nalalampasan, nakakatawid ka kaagad sa sitwasyon. At yun, isang ano doon is nakakahingi ka kaagad ng tawad or nakakapagpatawad ka na kaagad. Di ba, Pastor? Sabi ko nga kanina, sapat-sapat ang Kanyang pagmamahal. Patuloy lang tayong tumanggap ng Kanyang pagmamahal. Lagi mo tandaan kasi alam niyo po, pag naintindihan po ninyo na talagang kamahal-mahal kayo at mahal kayo ng Panginoon, nako grabe. Talagang gusto mo nang magalit, gusto mo nang magsalita, pero hindi mo magagawa. Kasi lagi mong naiisip, mahal ako ng Diyos. Kaya kahit nasaktan ka, as long as alam mo, mahal ka ng Diyos, okay na rin. Gusto ko ring i-share, samantalay ng pagkakataon, na merong isang,
pagka may narinig ka kasi something na nakaka-encourage sa'yo, naiiba yung pananaw mo sa buhay, di ba, Pastor? Meron akong isang narinig from Bishop Romel. Sabi niya, yung anak niya, kung humingi ng pera, para bang ang tapang, yung mga, Daddy, akin yung wallet mo. Tapos kuha agad ng 1,000. Tapos o kaya Daddy, kain naman ko doon. Daddy, bili mo ako doon. Ang bilis-bilis magsalita. Bakit? Alam kasi nung anak, mahal siya ng daddy niya, ni Bishop Romel. Alam na love siya. Kaya, ito naman tatay, talagang, sige bigay siya. Kasi talagang, alam niya na magpapasaya yun sa kanyang anak. Naglalambing yung anak niya sa kanya, binibigay niya. So, inhalin tulad niya doon, kung ako, ganun ako sa anak ko, how much more si Tatay Lord? Paano si Tatay Lord pag akong lumapit at sinabing, Lord, yung anak ko, salamat dahil ikaw po yung papatnubay sa kanya. Diba, mas lalong ang bilis niyang mag-grant kasi mas malaki yung pagmamahal ng Lord sa atin kaysa tayo as human kung ano yung pagmamahal natin sa ating mga anak. Kung tayo nga, sabi din sa Bible, kung tayo makasalanan as we are, gusto natin the best for our children, how much more si Daddy Lord? Gaanong pagmamahal niya sa atin. At kapag alam natin yon, kahit na may mga pagkakataong nagkakamali pa tayo, nananatili, kaya mo pa rin mabuhay ng malaya, mamuhay ng masaya, payapa, kahit may mga something na nangyayari sa buhay mo. And marirealize mo, God is still good. God is good all the time. Hindi lang sa panahon na okay ka, kundi kahit sa mga panahong nagkamali ka, ang pagmamahal niya hindi nawawala sa'yo. Hindi naman ibig sabihin na okay lang kay Lord na magkamali ka, kundi kahit sa panahong pumalpak ka, hindi ka binibitawan ng Panginoon. Mahal ka niya, maging sino ka man, pumalpak ka man, noon, ngayon, at magpakailanman. Yan. So, purihin po ang Panginoon. God bless everyone. Okay, yan. Blessed na blessed tayo siyempre. Nasa hinatid sa ating na mensahe ni Lord ngayong gabi. At siyempre, binabati natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Sacramento, California. Yan, the Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy and Sis Cora Yap, dealer of Salad Master. The whole congregation of the Rock Christian Fellowship, headed by Pastor Velmer and Sis Cora Connie Masuecos. Sino ba? Yan, binabati natin ang mission team of TRCF, headed by Brother Bobo Yap. Music team of TRCF, headed by Brother Rick and Sis Larry Manguera, Brother Leo, Sis Marisa Swan, Ezra Cortez, Nora and Benny Tabingo, Tony Nucal, EJ, and Frances. At kay Ate Josie Evangelista, Jeanette, and Calvin Allen, Nucal family of Sacramento and Texas, Magpantay family of Punting Batangas, Ken, Richard, Alice, Jeff, and Jam, Jimmy, Queen, Adrian, Kim, Jay, Sed, and Casey and Cathy, Grace, Till, Jack, Nika, Micah, Gio, Nante, and Abel, Magpantay of Abu Dhabi, Victor, Malu, Chuck, Bong, Maye, and Arjo, Evangelista and Alzate family also in Munting Batangas, Mel, Chris, and Darwin Almario, Iya, and Yana Valencia, Ate Annie Abelia, and all CHO staff. Greetings from Ate Sol and Kuya Edmond Evangelista. Binabati din po namin si Lola Adels Razon Torano of Cacao Beach, Florida. Cocoa Beach. Cocoa Beach, Florida, USA. At ganoon din po kay Lola Annie Razon Diket of Bataan Homes. Diket. At hello din po kay Ate Mila Ongkingko at kay Aaron of Abukay. Binabati din natin si
Ate Edlin na ngayon ay paparating at nandyan na sa Lotte, Puerto Ribas at yun din kay Nanay Evelyn at kay Tatay Ed Santiago. Hello po kay Nanay Lucy Santiago dyan sa Lotte, kay Abigail, kay Apple, kay Jimboy at sa lahat ng mga bata dyan sa Lotte. At ganun din yung ating feeding program dyan sa Tipo, sa Kitang, Limay, sa Abukay at sa Bangkal. Abukay, yan. Hello. At saka hello din kay Saria, kay Pretty Saria, yan. Baka makalimutan natin. Binabati din natin si Kuya Jan Revoluciano and Kuya Ian De Leon. Yan. Hello, hello mga anak na pogi. Get well soon kay Kiel Colnog ng Bontoc Mountain Province. Get well soon din kay Ninang Adele Razon Torano ng Cocoa Beach, Florida. And get well soon sa tatay ni Dada. Yan na ngayon ay nasa ICMC. At syempre hindi natin makakalimutan sila Tita Sin, si Mami Helen, si Charmaine at si Kuya Pong dyan sa Angeles, Pampanga. At syempre binabati natin ng happy birthday today si Frankie Ruiz Langgaman. Ayan, happy birthday, napakahabang celebration kasi kanina nasa Subic tayo, tapos bukas naman ay nasa isang resort. Wow. At binabati din natin ng belated happy birthday si Carlo Lacostay. Wow. Ay, happy birthday Carlo. I-advance na natin ang pagbati kay Charmaine Yvette Tidy. Ayan, happy birthday. Advance happy birthday. Okay. And happy birthday po uli kay Kuya Edmond Evangelista. Yan, happy birthday po Kuya. Salamat. Maraming salamat sa iyong suporta at pagmamahal sa church, sa ministry at sa family po namin. We love you po. At salamat din sa pag-aalaga mo sa aming Princess Sol. Yan. Hello po dyan lahat sa The Rock Christian Fellowship. Hello. And kay Sister Linda and Brother Boy at Nucal of Texas. Pinabati ko yung aking kumare, Dr. Marivic Gloria, at saka sa dalawa niyang anak, kay Maui at saka kay Winwin. Hello. Good evening. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating program, #BBF, Blessed, Beloved, and Favored. Only here at 98.3 FM Smile Radio. This is every Friday, 7 p.m. Ayan, at kanina po in-announce yung ating link para mapanood nyo kami via live streaming. And you can text or call us for your suggestion, for your request, comments to 0906-907-1316. Again, 0906-907-1316 or 0907-906-3452. Again, 0907-906-3452. Yan. We'll be glad to hear from you. At inaanyayahan po namin kayo sa ating word celebration every Sunday, 9:30 a.m. sa 3rd floor po ng SHP Building 2 sa Don Manuel Banson Avenue, Balanga City, sa taas po ng PS Bank and Insular Life. Salamat po sa inyong pakikinig sa ating program, #BBF. Lagi nyo pong tatandaan, love na love po kayo ng ating Tatay Lord. Kahit ano man ang iyong pinagdaanan, ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong kapalpakan, mahal na mahal ka niya noon, ngayon at magpakailanman, maging sino ka man. At remember, ang kanyang pagmamahal, hindi kukupas, hindi hihinto, hindi mapapagod. Kahit sa panahong hindi ka na naniniwalang mahal ka niya. Thank you for listening to our program, #BBF. Dahil sa #BBF, sigurado kang may nagmamahal sa'yo. Good evening, everyone. Shalom, glory, and Saya